the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Jeff. Mabuhay ka and kumusta ang inyong Valentine's? Yun, no? Masaya naman, Brad Ted. Instead na flowers ang hiningi ng misis ko, bigas na lang daw, bigas. So, Oh, binilang ko siya ng practical. Tama 25. naman yun. Di ba, Mase? Ganun lang naman yun. Good morning, Pastor Jeff. Maganda yung gusto ni Mrs. Practical. Yan. Good. Pero Good sa to kayo see you. nag-date? Well, merong restaurant dito sa Opus Mall. Malapit lang sa amin yun eh. So, Naks Alam mo naman. naman, Siyempre, alam mo hindi naman. pa rin talaga nawawala yung mga romantic moments. yes, for 30 years na akong nagtitiis, nag-enjoy. Nag-e-enjoy. Ingat, easy, Pastor Jeff. Oh, Pastor Jeff, ano bang baon mo sa amin ngayon? Kahapon may nakita rin ako, Mase and Ted, na mga nanonood sa atin, nagde-date din. Happy viewing po ngayon kay Dr. Victor Gozali at sa kanyang misis na si Dr. Maria Lourdes Gozali. Then si Dr. Victor ay director ng Cancer Specialty Center na Makati Med. So lagi sa ating nakikinig. So Doc, Thank tagal you. kami nagkwentuhan kahapon. Salamat, Yan. Doc. Thank you. Thank you for your service din po. Salamat. Yan. Sa mga nagbe-breakfast po, may tanong lang ako sa inyo. Ito topic natin ngayon. Na-experience nyo na po bang masunog yung tinapay nyo sa toaster? At alam mong small thing lang yon pero na-delay ka ng another 5 minutes kasi kailangan mo mag-toast ulit ng panibagong tinapay, ano? Pero later on, ma-realize mo, buti pala na late ako kasi may masamang nangyari dun sa usual na ruta mong pupuntahan. Minsan tingin natin inconvenience, pero intervention pala. Ito tinatawag, Mase, na burnt toast theory. Sometimes yung small inconvenience, actually it's a form of protection po pala. So marami pong mga burnt toast moments ang buhay natin. Hindi ka natanggap sa trabaho, na-delay yung visa mo or na-deny, hindi natuloy yung business deal, hindi nasagot yung prayer request mo. Akala natin malas o parang sobrang inconvenient naman to, pero may iba palang plano si Lord. Sabi sa Kawikaan 16:9, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Diyos ang kaganapan nito. Tandaan niyo po ito, hindi lahat ng delay ay denial. Delay is often preparation. Tingnan niyo po yung buhay ni Joseph sa Biblia. May pangarap siya galing kay Lord, leadership, influence, greatness. Pero instead na promotion, nainggit yung mga kapatid niya, tinapon siya sa balon, tapos binenta siya as a slave sa Egypt, nakulong pa siya, falsely accused. Kung tayo yon, baka sabihin natin, ano ba naman Lord yan? May pangako ka tapos ito ending ko kulungan. Pero the prison was not punishment, it was actually a preparation from God. Kung naging instant prime minister siya ng Egypt, baka hindi pa siya ready character-wise. So delay doesn't mean God said no. Minsan God is aligning people, tayo, or yung places and timing niya dahil siya ang nakakalam ng perfect timing. Pangalawa po, delay exposes what's in our heart. Habang naghihintay tayo, lumalabas yung totoo nating adhikain o purpose. Sa waiting season, doon lumalabas kung may tiwala ka ba talaga kay Lord o gusto mo lang yung blessing niya. Mahal mo pa talaga siya. Ang waiting season po parang more of a heart surgery season. Okay? Tinitingnan po, ini-expose po ano ba talaga yung mithiin ng puso mo. Kasi yung mga delay, doon tayo minsan gumagawa ng mga sarili natin diskarte, kaya nagkakawindang-windang yung plano. At lastly, delay protects us from premature promotion. May mga bagay na kapag binigay ni Lord sa atin ngayon, baka ikasira pa natin. Promotion without character becomes corruption. Ayan, maraming nire-report si Mase at si Ted dyan. Kasi nga po, merong promotion, pero dahil apelido lang ang nagdala sa kanila ron sa posisyon, ayan, sangkatutak ng korupsyon ng bansa natin. Blessing without maturity becomes a burden. Kung binigay agad ni Lord ang posisyon, relationship, success na hiningi natin, pero hindi pa tayo handa character-wise, maaring competent ka, wala kang character, it will lead to corruption. Again, premature promotion produces sometimes permanent problems. So as I end, kung may hinihintay ka ngayon, resulta ng medical test, approval ng visa, a breakthrough sa negosyo, tanungin mo, Lord, what are you preparing in me habang ako'y naghihintay? Because sometimes the delay is not God closing the door. He's strengthening and preparing the one who will walk through that door. Kawikaan 16:9, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Diyos ang kaganapan
nito. Tayo manalangin, Panginoon. Dinadalangin namin ang mga taong naghihintay ngayon. Naghihintay ng promotion, naghihintay ng restoration ng marriage, naghihintay ng pagiging ayos ang pamilya, naghihintay ng mga bagay na feeling nila ngayon ang tamang panahon. Pero Panginoon, habang naghihintay sila, dalangin ko lang, patuloy silang kumapit sa iyo. Huwag dumiskarte, huwag gumawa ng mga illegal or immoral na gawi para makuha ang mithiin. Dahil Panginoon, sa paghihintay namin, lalo kaming napapalapit sa iyo dahil nagiging paladasal kami at natututo kaming mag-umasa sa iyong perfect timing. Tulungan niyo po ang mga naghihintay ngayon. Habang naghihintay sila, umasa sila sa iyo all the way. In Jesus' name. Amen. Amen. And Lord, muli po salamat sa araw na ito. Sa amin po napakinggan na aral mula kay Brad Jeff. We pray sincerely. Alagaan niyo po siya sa kanyang misyon sa aming programa, sa kanilang simbahan na gagawin po muli sa buong linggong ito ng paggawa. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad. Salamat na marami sa iyong ibinigay sa amin na pangalabit at aral this morning, the virtue rin of patience. Mabuhay ka, Brad, at alam ko, ikay magiging pasensyoso sa iyong labada ngayong umaga. Maganda ang sikat ng araw dito sa Cainta Antipolo. So, perfect maglaba ang Perfect binabasa. morning Magsasampay. para sa Very kanyang good. labada. Monday ang kanyang schedule. Ayun pala. Kasi yan yung day off. Kaya sa umaga tayo nagsisimula ng gawain pa. Yeah. Salamat. Okay, Brad, we'll see you again tomorrow. Thank you. Thank you, Brad Ted. Happy birthday lang sa aking kumpare, Pastor Mark Tusoy ng Victory Fort Bonifacio. Thank you for the friendship through the years. Ito Amen. po ang inyong daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!